Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Oy, bukas ipapalabas ko yung investigation namin. Medyo ship muna tayo kay Tito Norman. Baka magsawa kayo sa update eh. Actually, wala naman talaga i-content kay Tito Norms. Pero bukas, kung gusto niyo lang naman panoorin niyo bukas ng gabi, alas 10, yung investigation namin sa Haunted Barangay Hall sa Plaridel, Bulacan. May mga amazing na capture sa video doon. Kayo bahala kayo debunk nyo, no? Ini-encourage ko kayong mag-debunk nung video ko. Ibang content naman ito kasi 'di ba? Hindi lang naman si Tito Norms ang laman ng YouTube. Pero kung hindi nyo trip, di okay lang naman. Ngayon, kung trip nyo, edi go. So, ang katulad ngayon, ang re-reactan natin ay yung sa KMJS. Yung paranormal. Kasi ito naman talaga yung content ko bago dumating si Tito Norms. I-reserve muna natin yung mga update, no? So, ito yung nakaraang palabas sa KMJS. Yung naka-eye to eye daw misteryosong nilalang sa kuweba. Panoorin nga natin to mga men. Ano ba itong sa KMJS na to? Sorry ha, ganito ako mag-react ng KMJS kasi nangangopyright ito eh. Hindi natin pwedeng ibuo yung screen. Play natin to mga men. Sa tuwing namamasyal tayo sa mga ilog, gubat o kuweba, Ganda ng kuha ng drone, no? Next project ko, drone. Ngayon, i-deliver na yung Osmo 4 ko. Nakabili na ako eh. I-deliver na lang. Siguro sa mismong birthday ko ang bibilin ko yung 360 camera ng DJI. Diba? Gagalit na naman kayo dahil pinagkakitaan ko na naman si Tito Norms. Hindi na nga nagpapakita si Tito Norms. Nakakabili pa rin ako ng... Anyway, pagpatuloy natin to. lagi tayong pinaaalalahanan na mag-ingat. Paniniwala kasi ng mga matatanda, ang kalikasan may mga naninirahan na hindi natin Linaw ng kauri. tubig, no? Gaya na lang ng navideohan kamakailan sa kuwebang ito sa bayan ng Gubat, Sorsogon, ang Liang Cave. Sa kuhang ito sa loob ng kuweba, makikita ang isang beshi na umaaura pa pero halos Hindi ko pa napapanood to ha. Live reaction ko ito. Kasi finorward sa akin ito, nakalimutan. Shoutout sa iyo, Sir Rana, nag-forward sa akin ha. Sabi ko kasi ipipila ko ito eh. So ito na yung pagkakataon na mapapag-usapan natin to. malunod sa takot. Nang sa gitna ng dilim, meron siyang napansin. So yon. Pares ng mata na nagliliwanag. Naniniwala ako na may nahunan kaming entity. Gray po yung kulay niya, tapos umiilaw po yung mata. Nilapitan na namin, bigla siyang lumubog. Hanggang ngayon parang palaisipan sa amin. Ang nasa video, si Ergie, hapon ng April 19, nang namasyal sila sa Liang ng kaibigan niyang si Cyrus. First time ko po na pumunta doon. Hinintay namin na mawala ng tao doon sa loob mismo ng cave. Hinintay nila na mawala ng tao para maisagawa nila yung video. Joke lang ha. Nung wala na pong tao, doon kami nakapag-isip. Nung wala ng tao, doon na namin na-set up yung... Dala lang po ng pagiging skeptiko yun, di ba? Bigyan naman natin ng chance. Malay mo totoo. Malay mo shokoy yun, di ba? Isip na pumasok. Sobrang dilim sa medyo loob na part. Yun nga lang, mahirap suyurin ang dulo ng Liang Cave. Ang Tingnan natin kung maaayos natin. 480. Kahit 720. Sige. Para malinaw. daan kasi patungo roon, napakakipot. At dahil nasolo ng magkaibigan ang yungib ng mga oras na yon, Yung pagkakataon na makapag-picture-picture, mag-video. Nauna kong kuwaan ng video tsaka ng picture yung kasama ko. pero nang si Ergie na raw ang vinidyohan ni Cyrus, bigla raw siyang nanlamig. Hindi dahil sa tubig, kundi sa takot.
Actually, ano eh, ang, ito ha, men, ang duda ko dito, bago ka pa umawra dyan or mag-modeling dyan, ni Cyrus, tinitingnan mo na eh. bigla raw siyang nanlamig, hindi dahil sa tubig. Diba, tinitingnan mo na, napansin mo na siya doon, then Takot! Pagtalikod ko sa camera, nakita ko na parang umiilaw yung mata. Mata lang yung nakaahon. Nakatingin lang siya sa amin. Nakapirmi lang siya dun sa isang lugar na yon. Napalingon siya sa akin, tapos nagulat din ako. Tapos sabi niya, nakita mo ba yon yung ulo? Sabi ko, nakita ko rin. Gray po yung kulay niya, tapos umiilaw po yung mata. so, ano natin, para makita nyo. Nakita mo ba yon yung ulo? Sabi ko, nakita ko rin. Gray po yung kulay niya, tapos umiilaw po yung mata. Nang tangkain nila itong lapitan, Lumubog po siya. Dapat kasi continuous yung camera eh. No? Hindi naman sa hindi ko pinaniniwalaan ha. Kasi kung ako halimbawa, for example no, nakita ko yan. Hindi ko titigilan yung camera eh. Hanggang, oy may nandun sa likod, tinan mo. Hindi ko titigilan yan. Kasi ang nangyari, nung nakita nyo, may cut kasi. Mata lang yung nakaahon. Nakatingin lang siya sa amin. Nakapirmi lang siya dun sa isang lugar na yon. Napalingon Dapat yung shot continuous. siya O sa nakita akin. mo yan, di Tapos ba? nagulat din ako. Tapos sabi niya, nakita mo ba yon yung ulo? Sabi ko, nakita ko rin. Gray po yung kulay niya. Ayan o. Continuous dapat, wag nyo dapat ikakat. Kasi pag kinat nyo, malaki kasi ang pagdududa na pwedeng ibigay nun sa nanonood. Kasi between those cuts, no, halimbawa, pag shoot nyo, kinat nyo yan. Doon sa gap between kinat, pwedeng may mangyari na, oy, okay na, umalis ka na dyan, magsushoot uli kami. 'Di ba? Para walang lugar sa pagdududa sana. Hindi ko naman sinasabing peke, to malay mo totoo naman, 'di ba? Pero pag may cut, no, bababa ng percentage yung probability na totoo yung video eh. Tapos umiilaw po yung mata. Inuulit ko hindi ko kinokontra. Baka mamaya sabihin mo na naman, kontra ka na naman! Pinareact sa akin eh, anong gagawin ko? Kung ano yung sasabihin ko, kung ano yung gusto ko, yun ang sasabihin ko. nang tangkain nila Yan di ba? May cut na agad eh. Panibagong recording na uli ito eh, yung tangka nyo ng lapitan eh. Wala na. Di ba? itong lapitan, Lumubog po siya. Kwento na lang yung sinabi mo lumubog. Ang una ko pong naisip noon, baka tao na sumisisid. Naghintay kami na may lumabas. Ito, yung mga sinabi mo, naghintay kayo. Yung sinasabi mo, naghintay kayo, yung lumubog, hindi na na-capture ng camera yan eh. Kwento mo na lang yan. Kwento na lang kasi yung nag-fill ng gaps dun sa dun sa istorya. Hindi yung mismong visual evidence na, oo, may na-capture. Kung i-duplicate yon yung capture, kaya ko i-duplicate yon. 'Di ba? Magpapunta lang ako doon ng tao na naka-goggles or kung sino man na enough na hindi siya ma-detect in low light, basta maaninagan lang siya, ma-achieve yun eh. 'Di ba? Pero again, hindi ko sinasabing hindi totoo yung nilalang na yon. Obviously, hindi naman edited yung video. Pero ang nakakaduda doon, number one, hinintay niyong mawala yung mga tao. Pangalawa, may gap, may cut yung video. Yung nag-bridge ng gap between nagpakita at nawala, kwento nyo na lang yung nag-feel. Yan ang hindi namin pwedeng tanggapin as solid evidence yung kwento nyo. Isang oras, pero walang umaahon. Parang shokoy. Hanggang sa pag-uwi namin, di na ako makatulog kasi natatakot po ako talaga. Buong gabi po akong puyat, saka kaisip kung ano ba talaga yung nasa video. mula nang buksan sa publiko ang Liang Cave taong 2016, si Lourdes na raw ang naatasang mga laga rito. Kami na po naglilinis araw-araw, nagbabantay.
Ang tubig na dumadaloy sa kuweba, napakalinaw man, nababalot naman daw ng misteryo. Yan, ito na yung ugali ng KMJS eh. Hahainan na nila ng istorya yan at mga testimonya na mag-highlight dun sa kababalaghan. Di ba? Pag August hanggang December, di ba maulan? Kukunti ang tubig niyan. Ang pinaniniwalaan niyang nasa likod nito, ang di umano tagapagbantay ng kuweba. Pag umaga, doon na kami, naglilinis kami. Biglang lingon ko, may nakita ako. Nakatalikod siya, papunta ng kuweba, papasok siya. Tinitigan ko siya ng maayos, nawala. Sabi ko, ay siguro may bantay talaga dito. Tinatanong namin yung mga taga rito na mga ninununo, bakit tinawag nilang liyang? Yung mga nakatira nga dyan, yung daw pangalan, Liyang. Sa tingin ko po talaga si Liyang yun. Siguro natutuwa siya sa mga tao Confirmation bias. na nagbibideo. Gusto niya rin yung magpakita. Ah. Siguro pinipili lang yung... Malalaman mo pag confirmation bias kapag ka ang nag-iimbento na ng reason yung nagkikwento. Yung laging siguro, kaya niya ginagawa yon siguro. 'Di ba? Siya na yung nag-iimbento ng dahilan kung bakit nagpakita yon. Na hindi naman natin makukonfirm yun na yun talaga yung dahilan eh. Yan ang kadalasan nangyayari sa mga kwento pag may nagpapakita na umano'y multo pag nag-i-interview kami, no. Ano sa tingin niyo bakit nagpapakita siya? Kasi kung sure na yung dahilan, hindi kaya nagpapakita yan, minsan kasi sinigaw niya, tulong daw eh. Ibig sabihin humihingi siya ng tulong. Pero sometimes sa confirmation bias, yung nagkikwento na nag-iimbento ng dahilan. Mahahalata mo yan pagka laging ang start ng sentence niya, siguro, pwede. Kasi hindi naman yun yung official na dahilan eh. Yun ay kathang isip niya lang yung dahilan na yan. Kaya yan ang tinatawag na confirmation bias. na mga ninununo, bakit tinawag nilang Liyang? Yung mga nakatira nga dyan, yung daw pangalan, Liyang. Sa tingin ko po talaga si Liyang yun. Siguro Siguro, natutuwa siya sa mga tao na Natutuwa. nagbibideo. Gusto niya rin yung magpakita. Siguro pinipili siguro. lang yung papakitaan niyan. At may pambihira rin daw itong katangian. Naniniwala po ako na nagbabago ng anyo yung mga... Hindi ko sinasabi na hindi rin ako ganyan ha. Natural na kasi sa atin ang confirmation bias eh. 'Di ba? Lahat tayo meron yan. Hindi lang yung mga Kaya lang subconscious mong yan na nagagawa. elemento. Ngunit wala raw dapat ikatakot sa tagapagbantay dahil may mabuti naman daw itong kalooban. Walang nadidisgrasya. Siguro binabantayan Siguro. niya kami. Samantala, sina Ergie at Cyrus, binalikan ng kuweba kung saan nila na-videohan ang makatindig Siyempre, wala nang magpapakita dyan. May KMJS ng kasama eh. 'Di ba? Nung dati, hinintay nilang mawala yung mga balahibong video. Bali nakita po namin yung elemento doon sa may bandang dulo po ng kuweba. Sa pag-asang matukoy kung ano ang nilalang na nakita nila, sinubukan ng aming team na pasukin hanggang dulo ng kuweba. linaw ng At tubig, no? naglubog pa ng underwater camera. Linaw ng tubig. Ngunit wala silang nakita. Ang mga isda lang doon is commonly maliliit lang. So hindi naman yung naglalakihang isda. Malamang sa malamang, hindi po yun isda. Hindi naman po siya edited dahil consistent naman po yung mga pixels niya and nagbe-blend naman po yung mata niya sa mismong video. Ang nakita po natin sa video ay possible is galing sa mga reflective na surface do sa loob ng cave. Dahil malinaw po yung water niya, may external lights po sila. Nung hindi ko pa napapanood ito, yung trailer, ganyan din ang ko, ganyan din ang theory ko, yung reflection. Kasi kung makikita mo, ito, katulad nito, wait ha.
kung makikita nyo, dito sa banda rito, may nabubuo na parang image eh. 'Di ba? Pero, nung napanood ko na mismo itong yung sa trailer ko lang kasi napanood, walang explanation. Pero nung napanood ko na yung mismong video, dito sa KMJS mismo, nakita na ni ate, alam niyang tao eh. Kasi kung reflection niya na nakita niya, maaring siguro malikmata, pag bigla niyang kita mukhang tao. Pero, pag tinagalan na nila ng tingin, hindi, reflection lang pala. Ma-identify nilang reflection yon. Naniniwala ako, may nakita talaga silang something na nandoon. 'Di ba? Akala ko nung una, ganyan din ang debunk ko nung una eh. Kasi kung panonoorin mo to, i-rewind natin yung video. Anong timestamp ba tong 5:11? Nung unang pinakita yung video, ito. Tamo ha. Ang nasa video, si Ergie, hapon ng April 19, nang namasyal sila sa Tama ha. liyang ng kaibigan niyang si Cyrus. First time ko po na pumunta doon. Hinintay namin na mawala ng tao doon sa loob mismo ng cave. Nung wala na pong tao, doon kami nakapag-isip na pumasok. Sobrang dilim sa medyo loob na part. Yun nga lang, mahirap suyurin ang dulo ng liyang Ito ba yung actual video? May kasama silang isang lalaki eh. Ito ba yung actual video nun? cave. Ang daan kasi patungo roon, napakakipot. At dahil nasolo ng magkaibigan ang yungib ng mga oras na yon, Yung pagkakataon na makapag-picture-picture, mag-video. Nauna kong kuwaan ng video tsaka ng picture yung kasama ko. pero nang si Ergie na raw Tama ang ha. binidyohan ni Nung tinitingnan, hindi ako naniniwalang reflection to, Cyrus, tinitingnan niya na may nakita na siya dun eh. Doon sa dulo. bigla raw siyang nanlamig. 'Di ba? Hindi dahil sa Tapos tubig. babalikan niya uli ng Kundi tingin. sa 'Di ba? Tiningnan niya uli. May something talaga doon. takot. Tapos matagal niya kasing tiningnan eh. Matagal niyang tiningnan. Kasi kung ito ay reflection lamang, katulad ng sabi nung video expert, katulad ng sinabi ko kanina, sa unang tingin mo, malikmata, mabilisan, mukha siyang mukha. Pero pag matagal mo na siyang tinitingnan, mahalata mo na reflection na lang talaga yon. Hindi siya reflection. May something doon. Kung ano man yon, hindi rin ako naniniwala na paranormal yon. Due to circumstantial na na pangyayari. Circumstantial evidence pa. Circumstantial na pangyayari. Now, kung aawayin nyo ko, nasasabihin nyo, lahat na lang sa'yo peke, anong pakialam nyo? Yun ang pananaw ko eh. Kung maniniwala kayo dyan, maniwala kayo dyan. Diba? Maniwala kayo, hindi ko pipigilan. Huwag nyo rin akong pigilan huwag nyo ko rin pilitin na maniwala dyan. Hindi ko kayo pipilitin na huwag maniwala dyan. Ako na nagsasabi sa inyo, maniwala kayo dyan. Sa akin kayo huwag maniwala. Para wala tayong away. Isda lang doon is commonly maliliit lang. So hindi naman yung naglalakihang isda. Malamang sa malamang hindi po yun isda. Oo. Hindi naman po siya edited dahil consistent naman po yung mga pixels niya and nagbe-blend naman po yung mata niya sa mismong video. Ang nakita po natin sa video ay possible is galing sa mga reflective na surface do sa loob ng cave. Dahil malinaw po yung water niya, may external lights po silang gamit. Mostly, galing po siya sa mga bato. Nagliliwanag siya sa mga bato. So, natao siguro may dalawang magkatabing bato. So, nagmumukha. Kasi kung may nagkataon na may dalawang magkatabing bato dyan, nakikita dapat yan sa ibang picture eh. Kasi may mga naunang picture at yung follow-up video, wala na yan. Diba? Kanina, may dalawang video na pinakita, diba? After niya daw, Yung ulap, kung nakita ko rin, gray po yung kulay niya. Tapos Hintay kami na may lumabas. Halos mag-iisip kung kuya. Mula ng buk na ata ang tao Diba, ng dato. Yung gabi po po siya. may pangalawang ng video tsaka ayun ng picture yung kasama dito sa isa ko. wala eh. Kasi kung may bato doon na magkatabi, dapat hindi nawawala yun doon. Diba? Man po yung
mata niya sa mismong video. Ang nakita po natin sa video ay possible is galing sa mga reflector na sa mga bato. Bukas pa rin naman po kami sa kahit anong posibilidad sa kung ano ba talaga yung nahagip ng camera. Basta po ako, naniniwala po ako na may ibang elemento doon sa kuweba. Tayo mga Pilipino, sanay na sa ganyang paniniwala na inuugnay natin ang mga hindi mapaliwanag na mga bagay-bagay sa supernatural. Kung hindi tayo nasasagot ng mga naituro sa atin sa eskwelahan, pumupunta na lang tayo doon sa mga paniniwala dahil nakakapagbigay yun sa atin ng sense of comfort. Actually, kahit na nga na kahit na may explanation na mas pipiliin pa talaga ng Pinoy na maniwala sa imposible. Tested na yan. 'Di ba? Doon sa aswang nga, kahit na malabo mangyari, mas pipiliin pa rin maniwala sa aswang. Load ko yung video na yon hindi para takutin yung mga tao, para ibahagi or i-share lang kung ano yung na-experience ko sa Liang Cave. Pero gusto ko ding malaman nila, worth it pa din pumunta sa Liang Cave. Sa bawat silip mo sa dilim, may kapalit na titig. At minsan, lumulubog sila sa Ito final verdict ko, ginawa lang nila 'yon. 'Di ba? Well, 'yun ang assessment ko. Kasi saan ako nagbase? Hindi naman continuous yung video eh. Unang-una, hinintay nilang mawala yung mga tao doon. After nilang hinintay mawala yung tao, nakita na 'yon, nakita na yung creature na 'yon. Then putol yung video, tapos susunod na video nila wala na. Na dapat continuous 'yon kung talagang lumubog yung ulo. Anong nangyari, yung pinakamagandang part, yun ang walang video eh. Kwento na lang yung nag-fill ng gaps eh. Yan ang madalas na napapansin ko. Yung mga, alimbawa pag may nangyayaring paranormal, pag yung mga cool na scenario, yung for example, may video ang KMJS na nakababalaghan, pag nakakapture ng video, walang kwenta eh. Pero pag kwento na ng tao, yung, sinasaniban siya, yung na-experience ko may albularyo nagkukwento eh. Na-experience ko doon sa isa kong pasyente, nag-i-Spiderman sa dingding daw, yung nasasapian. Alam mo yon na pagka mga hindi nakakapture ng camera, palaging cool ang nangyayari. Palaging mala pelikula yung pangyayari. Pero pagka naka-on na yung camera, explainable naman lahat. 'Di ba? Katulad nung may isa akong guesting na yung sa paranormal podcast yata 'yon. May nakausap ako doon na I think taga Aklan yata siya. Correct me if I'm wrong, na nasaksihan niya daw talaga aswang. 'Di ba? Lumalakad daw sa ibabaw, tumatakbo daw sa ibabaw ng tubig. Nagtataka daw siya kung paano nangyari. 'Di ba? Ang kwento niya ganoon, palaging hindi nakaka-capture eh ng video. Tapos meron pang kinuwento sa akin, kinulam daw, lumalabas daw sa katawan habang na-videohan daw yon. Lumalabas daw sa katawan, barya, pa ba yon? Barya, ipis daw, binarang daw eh. Yun daw lumalabas sa katawan eh. Na-videohan daw. Hinanap ko yung video. Kaya lang, ayaw daw ipakita yung video eh. Alam mo yun, palaging may palusot. Hindi ko sinasabing hindi totoo ang kwento na mga yun ha. Malay mo totoo, kaya lang ang pinagtataka ko, palaging may palusot para hindi makita yung video. Or palaging kwento lang. 'Di ba? Kung tutuusin, ang daming malapelikulang nangyayari sa paranormal pero nag-i-exist lang siya sa kwento at sa video hindi pwedeng ipapalabas. Bakit ganun? Isa pa may isa akong kasamang ghost hunter din eh. Nakausap ko. I think taga Palawan yata daw. May kinikwento sa akin. Alam mo yung Amaranhig ba 'yon? Yung I think parang version yun ng zombie sa atin eh. May lahi daw na na Amaranhig. Meron daw video yung kabarkada niya na
may video daw na gumagalaw daw yung bangkay. Kaya pag nilibing daw, kailangan ilibing siya na una ulo. Something like that, ano. Sabi ko gano'n, na-videohan? Oh, gumagalaw yung bangkay habang nakaburol daw, na videohan. Asan yung video? Tanungin ko yung kabarkada ko kung ipapakita niya. Ewan ko. Siguro nagkakataon, malas lang talaga ako na every time na hihingin ko yung footage or may nangyayaring ganun palaging kwento or hindi pwede ipakita ang video. Anyway, yan lang munang pag-uusapan natin. Magandang gabi sa inyo lahat. Ay, bukas i-upload ko yung Ghost Hunting kung gusto niyo lang naman panoorin. Now, kung hindi, di okay lang naman. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.